Good morning guys. Good morning, good morning. Usa ka mainito na sab nga Martes, no? Martes karon og balik na sa ta sa trabaho. Okay, good morning niyo tanan og salamat sa Ginoo kay nakamata pa kita karon. O usa ka dako nga pribilehiyo sa atong buhi nga Dios nga alive and kicking paghihapon ta karon. Okay, for our devotional today, doon ako i-share sa inyo ano, ang ato ang sharing karon gikuha nato sa Acts chapter 20, specifically verses 19. Okay, during my devotional I come across with a person named Adolfo Kaminsky. Okay, usa ni siya ka personality during World War II. Okay, and he is a kanang Nazi, if I correctly mention or pronounce it, Nazi resistance. So during World War II, doon na siya skill kani si Adolfo Kaminsky nga mag-erase og mga indelible inks. And one day he was tasked, no? Kay anti-Nazi man siya. He was tasked to falsify about 900 documents, baptismal, birth certificates, and even kanang mga ration cards sa mga Jewish people. Kay during that time naman sila sa concentration camp, no, sa mga Germans, and they are there. And natagaan nig tasking si Kaminsky nga i-falsify niya ang mga documents like baptismal and birth certificate o ration card sa mga 900 Jewish children, no, kay para ano lang sila kanang siguro kanang magkaroon sila identity nga dili gyud siya Jewish. And si Adolfo was really compelled to do this. He did not sleep for 2 days just to kanang kuan lang ma-meet up na niya ni kanang mga requirements. And he even one time he even said to himself na kaya daw niyang magbuhat og mga 30 documents in 1 hour. Pero niyon siya nga, if I sleep for 1 hour, there will be 30 children, Jewish children, who will die. So grabe ang pressure, no? Grabe ang pressure ni Adolfo Kaminsky. And nahimo ni siya nga murag hero during that time for the 300 children. Okay, actually the rest of the story ingon nga na-save gyud niya ang 300 children by not sleeping for 2 nights, 2 days. So imagine that. So this is the same example as what Apostle Paul is doing, no? Kinsa man na si Apostle Paul. Apostle Paul has a similar urgency. Ngano man nga hayahay naman unta si Apostle Paul. He can live with his life, but he is compelled to really preach the good news. Okay? Matud pa niya diri sa Acts chapter 20 verse 19, I have not hesitated to preach anything. This is what he said to the church of Ephesus. No? Niya siya nga, I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you. So wala siya nag-hesitate. Nga naman, because there is the urgency nga nag-compel kaniya mga igsuon nga the necessity for people to repent and to have faith in our Lord Jesus Christ. Kay unsa man na nga urgency mga higsuon, naingon siya nga he has the urgency to really let us know who Jesus is, and he is tasked to testify the good news. Unsa man nga good news is about God's grace mga higsuon. So kani di ang ato nga pagpang sangyaw sa maayo nga balita. Just like ako, na naman ko'y trabaho, nganong may kaingon mo, nganong gipatos pa man gyud nimo na Brother Bong kanang pagpastor o kanang pagsangyaw-sangyaw nga hayahay naman kakaayo naman kay trabaho, tapos wala man sad ka magkalisod. O tinuod na mga igsuon, ako'y trabaho, nag-work ko sa kaning, o nindot akong trabaho, pero ngano man nga sa term pa nato, ngano man gipatos pa man gyud nako ni nga mga trabaho nga pagsangyaw, naghago magiging sa akong kaugalingon nga every morning mo share gyud ko, o every time nga maka-chance ko mo share gyud ko sa gospel. Ingon ani sab nga urgency akong nabatian mga igsoon. When God really calls you,
Actually, it is not Paul who saved. It is not really Adolfo Kamensky who saved. It is not me who will save, but it is God. When God really push you sa dihang ituklod na gyud ka sa ato ang Dios nga ikaw ang iyang gamiton nga instrumento para mailhan sa tibuok nga katawhan ang iyang nga maayong balita, ang balita sa grasya sa Dios. Dili gyud ka kadili mga igsoon. You are compelled to finish and to do the task, no? Okay, imagine just like si Adolfo Kamensky, yun siya nga kaya nako nga magbuhat og 30 documents in 1 hour. But imagine if I stop doing it, there will be 30 Jewish children who will die. So ingon ana mga igsoon, no, basin pa lang di ay. Right now I have 22,000 followers in Facebook, and maybe just two of those 22,000 will get saved. And angels in heaven will be rejoicing mga igsuon. So dili nato mahibaw-an gyud kani atong gipangyaw-yaw diri sa kahanginan sa social media. Maybe there is one person nga hopeless, ug pagkadungog niya sa pulong sa Dios magkaroon siya og paglaom. We are compelled, mga dear Christians, nga to do the same, just as Adolfo Kamensky, just as our Apostle Paul is doing. Wala naman untay pangayoon pa si Apostle Paul, hayahay naman untay siya siyang kinabuhi. But why? Ningon siya as he sails back to Jerusalem, the same gapon to nga chapter verse 21, that he is eager to finish the race and complete the task. Unsa man to nga task? Ang task sa ato ang Ginoong Hesukristo that is given to him, the task of testifying the good news, which is God's grace. He is really eager to finish the race. So ingon ana mga igsoon, ako sa akong kabahin, I will also do the same. For as long as I am breathing, padayon gyud ko ani mga igsoon, kay there are a lot of people today nga wala pa gyud makaila sa atong Ginoong Dios. Naasad nakaila pero wala pa completely gyud makaila. Nausab mga igsoon nga naay nagmulo, dunay balatian, or dunay conflicting ideas about God's grace. Maybe through this channel, through this platform, magkaroon og kahayag ang grasya sa Dios sa ilahang kinabuhi. Dunay mga relasyon nga kabungkaguna hoping na mapatch up siya, nga madunggan nila ang pulong ug ang kaayo sa Dios gayud mga igsoon. We are just telling to the whole world ang kaayo sa Dios, nga ang kaayo sa Dios, kaya niya nga isakripisyo ang iyang kaugalingon ng anak. Kaya niya nga magpakatao diri sa kalibutan, to make sacrifices just to save His own people. So gihigugma kita sa Dios mga igsuon. There is no doubt of that. Mao nga tungod sa gugma sa Dios, ako usab mupadangat usab sa akong gugma kaninyo. Tungod kay ako gihigugman man sab sa Dios, dili man sab ko gusto nga ako lang ang maluwas. So kita tanan mga igsuon, we are destined to be saved. Ang ato lang yung buhaton is dawato na to ang kaluwasan. Kay moto akong ginaingon gahapon, magunsa man ang pagkaon diha sa table nga gihatag sa Dios, na ultimately that food will really satisfy us. But that satisfaction of the table, of the food on the table, will not matter if we will not take it. So dawato na to mga igsuon ang kaluwasan. It is an assured salvation mga igsuon. Wala gyud doubt ana, nobody can take it away from us. Wala na gyud makakuha ni ana mga igsuon, kay that is assured from God. But the only thing that we need to do is to really take it. Dawaton gyud nato mga igsuon, kay para dili siya malabay nga kawang, no? Kay ang atong buhi nga Dios, He is really loving us, no? Walay kinutuban ang iyahang gugma kanato mga igsuon. So ang akong model of testimony and evangelism is not to really scare you about hell, no? Gugma sa Dios ang ako ag-evangelize kaninyo mga igsuon, tungod kay ang Dios nahigugma gyud kanato. So I am hoping mga igsuon nga
intindi kita no unsay ako ang ginabuhat diri karon. Sabta lang yun ninyo mga igsoon. The one thing that I have not tried is street preaching. Gusto gyud nako na nga testingan one of these days. Basin makaingon na sa ako nga naunsa naman ni si Brother Bong. Naman ta ni siya gwapo nga trabaho pero ngano nagyaw-yaw naman sa bila sa kadalanan. I want to try it mga igsoon no. Kanang mga naagian ni Apostle Paul dili man siguro na comparable sa akong kinabuhi kay he is in prison. Disab na ko na gusto nga i-try. He is persecuted. Di sad na ko na gusto nga tagamtaman mga igsoon, but if the situation calls for it, I praise God no. Dili man nato matagaan ang panahon, but I will just try my best to really preach the word of God, His kindness, His goodness, His grace nga ako ang nadawatan. Gusto sa nako na i-share sa uban. So it is not about me no, it is about Christ. So isa sad na sa mga butang nga gusto nako nga ipaklaro na when we do preaching, when we do healing, dapat those things are directed to Jesus alone. Dili ta musikat, dili ta nga mo shine up atong pangalan tungod we are doing those things. It should be directed to our Lord Jesus Christ. The glory, the honor only belongs to our God. So ana sa mga igsoon no, ana ato ang sistema. So we are just being instrument para sa pagpakuyanap sa maayong balita sa atong buhi nga Dios. So di na ko maglangay mga igsoon kay mo trabaho ni honong lang gyud ko kay distraction masab kaayo, and this is a very serious matter nga gusto ra gyud nako nga ipaambit kaninyo karon nga kabuntagon. So maayong buntag mga igsoon, og ako nagaampo nga ang Dios magapanalangin kanato karon nga adlaw og sa susunod pa nga mga adlaw nga kita iyahag yun nga giyahan sa iyahang maayo nga balita, og ang tibuok nato nga pamilya unta hugpungon sa gugma ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. In Jesus name, amen or amen. Bye bye. Morning.